Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Isang programang pinulungan tayo ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Okay! Hello! Hi! Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa 42 barangay, 42,000 na barangay sa buong Pilipinas. Muli po, narito naman po tayo sa isa na naman po nating edisyon ng Barangay in Action. At muli po, inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako sa loob po ng 1 oras nating programa. Ayan, ngayon po ay November 1. November 1 na po tayo, araw po ng Wednesday, 2023. At ngayong araw nito, yan, ay araw po ng mga Atloa, All Saints Day. At yung ating po mga kababayan ngayon, maaga pa lang nandun na sa puntod ng kanilang mahal sa buhay na namayapa. Dahil, siyempre, umiiwas
umiiwas sa bugso ng dami ng tao na pupunta sa mga simenteryo, di po ba? Kaya yung ibang mga kababayan natin, maaga pa lang, nandyan na, at nagtirik na ng kandila at nag-alay na ng panalangin. Siyempre, iwas din yung init ng panahon, init ng araw. Ayan. Check mo nga, baka mamaya natin, ang pangit ng ating boses, ang ating audio, baka parang nasa drum. Kahapon na parang nasa drum yung ating Pag ganyan, hihinaan mo yung mic. Okay ba? Ano ba sa pagdinig mo? Tingnan mo nga. Ako, parang wala ako sa sentro. Check mo lahat, Paul. Yan. Para maganda yung presentasyon natin. Hindi yung nakita lang tayo sa TV. Ganun na lang, kailangan nabigyan natin ng kasiyahan yung mga nanonood sa atin. Magandang-maganda yung ating palabas. Yung presentasyon natin sa kanila. Pag hindi maganda yan, iiwan tayo nila, maiinit yan, ano ba yan? Magpo-comment yan. Kaya dapat, pag ikaw ay nanonood ng TV, di ba, gusto mo maganda ang palabas. Pag pangit ang palabas, iniiwan mo, di ba, lilipat mo ng ibang channel. Ayan, Kaya, Paul, nasa kamay mo ang itagaganda ng ating programa. Dahil ikaw ang piloto. At tandaan niya, ikaw ang piloto ng ating istasyon. Kapag palpak ka dyan, palpak na lahat. Kaya nakasalalay, nakasalalay sa iyong mga kamay ang ikagaganda ng ating palabas. Alright? Okay, so, tuloy tayo, Tuloy-tuloy lang tayo. At ngayon, ay bigyan natin ng paalala ang ating mga kababayan, yung mga magpupunta ho sa simenteryo, marami pong ipinagbabawal, huwag niyo na hong dadalhin para hindi na ho kayo maabala. Una, yan, ang mga bata, huwag na ho kayong magbitbit ng bata. Mahirap po kasi pag siksikan na ho yan, lalo na sa gate, siksikan, alalahanin po ninyo, tiyak, itong pagdiriwang po natin sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, tiyak, dadagsain ang mga simenteryo sapagkat ilang taon po tayo, ilang taon po tayo hindi nakadalaw. Sa puntod ng ating mahal sa buhay. Kaya sasamantalahin po. Sasamantalahin po ng ating mga kababayan na magturo ho ang ating pamilya dyan. Kaya, malamang ho, siksikan. Siksikan sa mga simenteryo. Kaya, yung mga bata na maliliit, huwag na ho nilang dadalhin. Totoo siya, ang hirap pa rin magkarga-karga, magkarga-karga. At sabi nga ho ng DOA, ay, tayo, baka makakuha ng sakit ang mga bata. Dahil alam naman ho ninyo, mahina ang resistensya ng mga bata, makakakuha ho ng, baka makakuha ho ng sakit. Yan, mga pinagbabawal ang matutulis na bagay. Huwag kayong magdadala ng matutulis na bagay at sa ngayon hindi na ho pinapayagan maglinis-linis, nagdadala kayo ng pantabas, pantabas ng damo sa paligid ng nisyo. Yan, kukumpiskahin po yan. Hindi ho makakalusot ho yan sa gate ng simenteryo dahil andyan ang ating mga pulis. I-inspectionin po ang mga daladalahan.
ang mga daladalahan mo, ninyo. Ano ho? At pag yan ay nakita, yan, kukumpiskahin yan. Kukumpiskahin po yan. At yung mga, ano po, lighter, yan, mga lighter, bawal po yan. Oo, pinagbabawal po yan, ano. At, siyempre, yung mga pagpapatugtog, pagpapatugtog po ng malalakas, iwasan po natin na yan. Nasa gayon, hindi na po tayo magkaroon ng problema. Tatandaan mo ninyo, yung mga otoridad ho natin, iikot po yan. Magre-recorrida ho yan sa paligid ng simenteryo at yan lang ang binabantayan dyan. Yung pagsusugal, ano ho? Baka meron kayong dalang baraha at saka sisya ng madyong. Baka magmadyong pa kayo dyan, mag-songhit. Maganda, Caracruz. Kasi simento ho yung ano no? Joke lang ho, joke. Ayan. Ano ho? Ang iba pa. Siyempre, ano, yung alak. Ay, nako. Wag pong magdadala ng alak. Meron pa ho tayong liquor ban, ha? Pasok pa rin ho kayo sa liquor ban. At sa loob ng ministeryo, pinagbabawal. Ano po? Kaya wag na ho natin tangkain ho yan. No? Maya-maya, kung meron ho tayong pagkakataon at suswertehin, kausapin po natin ang Southern Police District OIC Director para malaman po natin ang sitwasyon po ng mga simenteryo sa nasasakupan po ng southern part ng Metro Manila. Alamin po natin ang mga kalagayan. Siyempre, ito din po katatapos din ng eleksyon. At yan ay itatry ho natin na kontakin po siya, no? Siguro, yung iba ho, na yung mga may edad na rin siguro, yung mga lolo't lola natin, mga senior citizen na talaga ho, hindi naman ho na nakakalakad ng ito. Baka kung maaari, wag na ho din. Pumunta ng simenteryo. Magpirit na lang ho ng kandila sa bahay. Ayun naman ay ang mahalaga naman po, Ang mahalaga naman po yung kayo ho ay nag-alay ng panalangin. Nagdasal sa inyo pong mahal sa buhay. Para po naman na talaga naman ho na talagang pinagdiwang po natin yung hallelujah ng ating mahal sa buhay. Yun ang pinakamahalaga para sa gayon makapiling siya ng ating Panginoon kung saan man siya naroon. Kasi meron tayong mga kasabihan, mga paniniwala natin, meron daw tayo ang kaluluwa raw ho, sa purgatorio, andun muna ang kaluluwa at bago ho mapunta ho sa langit, doon muna ho ang kaluluwa. May mga gano'n, kaya tayo po'y mananalangin. Diba? Sa panalangin natin, sa sinasabi natin, Panginoon, nawa ang aming pong mahal sa buhay, ang kaluluwa niya, ay makasama ho ninyo. Kapakuin sa langit. Diba? Ganyan ang ating mga panalangin. Kaya
walang nakakaalam. Diba? Walang nakakaalam sa atin eh. Kung ang ating mahal sa buhay, kung talagang kasama na ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Diba? Hindi naman yung sinasabi ng ating kapamilya. O, andun na ako ha, nakapasa na ako. Nandun na ako sa langit. O nandun ako sa purgatorio. O nandun ako sa impyerno. Diba? Diba? Hindi naman na babanggit sa atin na kaluluwa ng ating mahal sa buhay. So, kaya walang nakakaalam kung nasaan ang ating mga kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Kaya kinakailangan sila ay lagi natin ipinagdarasal pag tayo nagsisimba at bago matulog, diba? Nagdarasal sila na nawa ay makapiling ng ating Panginoon ang haluluwa ng ating pagkakas. Po, yan ang pinakamahalaga. So, ngayon ay subukan po natin, try po natin na makontak po ang ano po yun natin, no? Yan, nanulit na tayo yan. Okay. Alright, so dial tayo. Kaya tatawagan po natin para ho ay makanan tayo. Alright, yan, pinatayan po tayo, ano, sana ay ma-tempuhan po natin. Yan, query. Pwede mo na, ha? Hello, magandang umaga po, Police Brigadier General Mark Pepe. Hello. Hello. Yes, hello sir. Mamaya tatawag ako mamaya, sir. At may ongoing activities. Live po kayo sir sa DCWG Broadcasting Studio. Nakikibalita lamang po kami doon po sa inyo pong monitoring na ginagawa sa mga nakatakupan pong simenteryo. Hello, sir. Tatawag ako mamaya, sir, at may ongoing activities. Sige. Alright, sige, sir. Gusto lamang po namin, malaman kung ano po yung mga action na ginawa po ng Southern Police District para po sa araw po ng Undas. Ha? Ayan, nakpo. Binaba na yata, no? Okay, binaba na. Ayun, sumagot na si Director. Si Southern Police Director. Ongoing daw activities. Baka may mga activities din sila. Saan kaya sila may activities? Sa Krame, sa NCRTO. Ano? Yan. Baka naman sa field. May activity sa field, sa tulad Hungayan, nandyan mo. Kasi pagkaraniwan, minomonitor ho nila, inspeksyon, yung mga inilatag ho nilang seguridad para sa ating mga kababayan na magsusunin po sa mga simenteryo. Ganyan ho pagkaraniwan ang ginagawa ng ating mga pulis. Pero siyempre, kailangan nyo natin malaman. Paano ba nila pinaghandaan? Ano ba ang mga inilatag nila para maprotektahan ang ating mga kababayan na nagsusunod sa simenteryo. At iba pang mga bagay-bagay, katulad din po ng nakaraang eleksyon, makikibalita rin tayo
Oo, at yung mga lumabag. Oo, yung mga lumabag ho sa eleksyon na low. Oo, yan. Yun sana yung ating alamin. Pero sabi niya, tawag daw po muli siya, so ang tabayanan po natin. Ang tabayanan po natin yung pagtawag po ni Police Brigadier General Mark Danglais Pete. Yan po yung bagong OIC pa lamang po, no? OIC po ng Southern Police District Director. Yan. Oo. Sana, no? Balikan tayo. Sana balikan tayo. Alright, so, mga, teka muna, bakit ba, bakit ano pala ako? Nakahang ba tayo? Hindi. Bakit sa akin ay nakahang? Ano ba ito nangyari? Teka nga, bakit nakahang sa akin? Bakit nakahang ang aking monitor? Di ba nakahang? Ano nangyari dito sa aking cellphone? Kasi wala ako yata walang connected naman wala akong internet. Kaya gano'n. Hindi ko tumawag ka ng responde. Tawag ka responde. Ayan. I-try ko yan. Ayan. Ako. Bakit ba ganito tayo ngayon Oo, tayo minumulto yata. Naniniwala po ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo sa mga multong-multo? Yan. Yung ating mga kabataan, dapat na ipapaliwanag natin sa ating mga bata, sa ating mga anak, na itong panahon na ito, ang ating pong binibigyang pansin dito sa araw po ng kaluluwa, yung po mga namayapa natin mga mahal sa buhay. Ano po? Yan. Hindi ho sana ang ginagawa natin, ang ating mga anak, pinagsusuot po natin ang mga nakakatakot na kasuotan. Para bang ang ating mga anak, ang pinakikilala natin sa kanila yung mga nakakatakot. Yung mga nakakatakot na itsura, yung nagsusuot ka natin, imagine, yung bata, lalagyan mo meron siyang suot na ganun, tapos may sungay. Para bang pangit? Bakit hindi ho natin pag-uusig siya ng kulay puti, tapos may takpa, parang anghel. Ang pinagsusuot natin, hindi maganda. Para bang, di ba, tinatangkilik ho natin. Itinuturo natin sa bata na yan, maganda yan sa'yo. Maganda sa'yo, masunay ka. Diba? Baguhin na ho natin, ituro natin sa ating mga anak, ayan, itong panahon na ito, pinagdiriwang yung mga ang lolo mo, dahil ito yung panahon ng mga kaluluwa na dapat ang kaluluwa yun inaalayan natin ng pagdarasal at ikukwento natin sa ating mga anak, sa mga bata na ayan ang lolo mo nung nabubuhay pa siya, ang bait-bait niya, ang sipag-sipag, mapagmahal. Yang ang lolo mo, kami ay isinaguyod, o kahit, di ba? Sana yun, di ba?
binabalik tanaw natin yung mga nagawa, yung mga magagandang ala-ala ng ating mga namayapa. Yun dapat, di ba, ang ating ang ating isinukwento. Bakit ba ang inaano natin yung tinatawag na Halloween, no? Tapos sabihin pa natin, Happy Halloween. Bakit nagiging happy? Ano? Oh. Hindi maganda no? Para sa akin, siguro kayo, siguro, may kanya-kanya tayo, no? May kanya-kanya. Pero, sa tingin ko lamang po yun, no? Kung hindi mo rin yung gugustuhan yung pananaw ko, so, karapatan ko po yun, karapatan din ko yan. No? Sa tingin lang mo natin, kahit po sa simbahan, sa simbahan, ang anin ho natin yung mga anghel. Sabihin ho natin, kwento natin, kaya yung proof, yan, nakikita nila, pag dinala natin sila sa mga pinto, lapit mo kami. So, yan, tanda yan, ang proof ay tanda, tayo ay nagmula sa Alikabok, at sa Alikabok din babalik, binigha tayo ng ating Panginoon, diba? Yung mga ganyan, ang proof ay tanda ng pagkakahirap at pagkakasakit ng ating Panginoon. Kaya tayo ay pumapailalim yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya may proof, at may anghel, diba? May mga angel doon sa natin. So yun ang dapat natin pinapaliwanag. Ngayon, makikita ng bata, bakit may kandila? Ang kandila, simbolo ng liwanag. Liwanag ng ating Panginoon. So, kailangan pag tayo nagdarasal, so, para mabigyan tayo ng liwanag. Yan. Kaya, may bulaklak. Pag-aalay tayo ng bulaklak. Ang simbolo ng bulaklak ay pag-ibig. Minamahal natin ang ating kabuhay na mayapa na ipapakita natin yun. Although andun, dun siya inibig, dun ang katawan niya, andun ang buto niya, balik ko sa inyong kaluluwa. Hindi natin alam kung nasaan. Kaya tayo nag-aalay ng panalangin para yung kaluluwa ng ating mahal sa buhay ay mapunta sa dapat niya puntahan sa inyo doon sa kaharian ng ating Panginoon. Po? So, ayan. Sa mga simenteryo, meron din ho mga lugar na mga pinagbabawal din ho na kung saan lang ipaparada ang mga sasakyan. Meron po tayo, meron ho mga pinalaga ho yata dyan na mga parang malakas di ba? Tayo po, mag-iingat na baka mamaya ay ating po mga sasakyan ay susasan lang ho natin na iparada at mapagnakawan. Doon ho natin ilagay ang ating mga sasakyan sa merong mga parking fee dyan. Huwag na ho yung sa mga gilid-gilid dahil nagtatraffic po. Nagtatraffic sa paligid po ng cemetery, nahihirapan po yung mga kababayan natin. Naglalakad lang. Yan. Kaya tayo po ay makipagtulungan
Makipagtulungan po tayo sa PNP sa ginagawa po nilang pag-maintain ng katahimikan at kaayusan sa paligid po at sa loob ng simenteryo. Sundin po natin ang mga pinatutupad po ng ating mga otoridad. Nandiyan naman ho, no? Kung meron po kayo mga problema na sa nahihilo, ayan, nandyan ang mga NGO, organization, lalo na mga multiplier ng PNP, ayan, ang mga barangay tanod, kung kayo po ay nahihilo, may emergency case, no? Andyan ho, meron ho tayo ang ating po na Red Cross, andyan din ho, para umagapay po sa ating mga kababayan kung nangangailangan po ng medical assistance. Tawag lang po kayo at nakapastil po yung kanilang mga numero dyan. At andyan po yan sa mukha na lamang po ng simenteryo o sa labas ng simenteryo. Madali lang po mapupuntahan at ma-report kung ano man po ang nangyayari dito dyan sa inyong lugar. Ang ating mga pulis, umiikot-ikot po sila. Maaari nyo report kung meron man. So, yung mga gusto magpamisa, meron mga umiikot dyan, umiikot na mga paring basera talaga. May na nagmimisa sa puntod. Meron talaga ho dyan ng mga legit barkada. Legit barkada. Yung mga legit na mga pare talaga hong umiikot dyan para misahan o dasalan ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Walang bayad ho yan. Oo, wala pong bayad yan. Tunasyon lang ho yun. Nasa inyo po yan kung kayo ay mag-donate. Oo, hindi ho naniningil ang yung mga legit na pare. Oo, nasa sa inyo po yan. Bigyan nyo ng pagkain, kakainin nyo muna bago umalis. Diba? So, donasyon mo yan. Kung wala kang donasyon, nauunawaan mo na kung nagpahalo. At wala naman hong bayad. Wala hong bayad ang dasal. Walang bayad. Hindi ho binebenta. Hindi binebenta ang pagkapat ang mga panalangin sa ating Panginoon. Wala ho, libre po yan. Libre. Okay. So, ayan. Sa mga loob ng simenteryo, yung mga ano naman dyan, yung mga batang umiikot-ikot. Mga bata, huwag naman muna agad kukunin yung mga kandila na malaki pa pag nakita kinukuha na agad yung yung kandila, yung patak lang, yung luha. Ganyan din kami nung araw pero hindi naman namin agad kinukuha. Basta talagang siguro 1 inches na lang ho. Yan, pwede na ho kunin yan. Mga 1 inches na lang yung kandila. Ang sarap-sarap kunin bakit ba? Ang sarap-sarap manguha ng mga patak ng kandila. Lalo na kapag kumpul-kumpul na siya. Meron ka pang pagsungkit na gano'n. Pagsungkit mo gano'n, kuhang-kuha lahat. Biglang bibilitin ng ganyan. Di ba? Pwede mong ibenta. Pero yung mga batang naggagala sa loob ng simenteryo, binibenta nila yan. Per kilo, binibenta nila yan. Pero kami nung araw, dahil ginagawa namin floor wash. Maganda hong yan.
Magandang floor walk po yan sa sahig dahil nung araw, ang bahay namin, ang sahig ho namin, may tabla. Hoy, ibang tabla ho yung mga noon. Ang gaganda ng tabla noon. Oo. Sinisingit din yung suro. Pag pinahid ho namin yung buong nakuhang kandila sa simenteryo, pag pinahid mo ganyan yan, at pinasadaan mo ng bunot, wow, ang kintab ng sahig. Oo, ang ganda. Ang kintab. Ang dulas ng sahig. Ang ganda ng sahig. Naku, dahil talaga yung nabibiling floor wax sa tindahan. Yun lang yung kandila na yun ang ginagamit namin. Pinakaskas. Kaya naman, pag kinaskas mo yun, pag winalisan mo, yung may mga natitirang ano ng kandila. Ang dami mong mawawan sa gano'n. Yun, itapo na yun. Ganda. Ang ganda ho. Kaya, ang sarap no, di ba? Ang sarap balik-balikan talaga yung mga nakaraan. Lalo-lalo na yung ating mga mahal sa buhay na mayapa. Diba? Yung mga masasaya. Di ba? Halimbawa, ang tatay mo, di ba? So, komedyante ang tatay. Di ba? Makukwentuhan, panabiro ang tatay, ang lolo, panabiro. At sa kabila na siya ay matanda na, ano? Yung mga gano'n, naaalala natin, ano? Si lolo, ang sipag-sipag. Si lolo ay nagtatanim ng ano, at talagang dadaling ka sa bundok, dadaling ka sa taniman, diba? Yung mga naaalala, sarap pa balik-balikan. Yan ang magandang kwento. Ikwento natin sa ating mga bagong sumisibol ngayon. Mga bagong sumisibol na mga kabataan, mga henerasyon. Wala na ho, iba na ho kung minsan, buti nga ho, may mga bawal-bawal, kung hindi ho pinagbawal yung mga pato-patungtong, malamang mag-disco pa sa cemetery mga kabataan ngayon. Baka doon pa mag-tiktok. Nako, di ba? Baka mag-tiktok pa. Ay, malamang. Sa lahat ng lugar, ang mga kabataan ngayon, ang tao ngayon, gusto mag-tiktok na mag-tiktok ang mga background, hindi na iniisip. Mag-tiktok, ang background, andyan ang tuwalya, andyan ang underwear. Hindi na iniisip, basta maipakita lang ang pilantik ng kanyang balakang, ang galing niyang gumiling, hindi na iniisip yung background. Ganda-gandahan mo na rin. Wag naman ho doon sa halimbawa, kayo ay pumapalantik ng bewang katapos may krus. Huwag naman gano'n, Huwag na gano'n. Huwag na kaya minsan nakikita ko, andun ang imahe na sampo. Nag-kitkembot siya. Ang background, andun ang sampo. Andun ang picture ng Inang Virgen Maria. Andun ang picture ng Jesus Christ. Tapos nagpisipilantik siya. Ang ikli-ikli ng cure. Diba? Respeto naman. Respeto. Ilagay natin sa ganit maganda sa maayos yung ating mga nagbablog tayo, di ba? Yung TikTok mo yan. Nagbablog tayo yan Pero dapat naman, ilagay natin sa ayos. Huwag naman yung siyempre pag gagawin na mapapanood ka na anong iisipin sa'yo na nanood sa'yo. Hindi na masiyahan siya, hindi siya masisiyahan.
Nakikinig ko kayo. Kaya tayo nagbablog, di ba, para makakuha ng viewers at dumami ang viewers, di ba? Kung ikaw ay nagtitiktok, ang background mo, andyan ang ilang Virgin Maria. Kayo mga katabuihan, hindi mo kayo ni Mama Mary. Tapos nagtitikendok ka dyan, ikli ng damit mo, may shirt mo, di ba? Hindi maganda. Iwasan po natin. Magbago po tayo, ha? Magbago po tayo. Yan, tingnan po natin, malamang sa mga Facebook, sa mga, sa social media, may makikita tayo dyan. May makikita tayo dyan. Kasi, kung minsan, hindi mo natin madisiplina yung sarili natin. Lalo yung mga kabataan, pag walang nagsasabi sa kanila, mali yung ginagawa mo, gagawin na lang nila ng gagawin mo. Kaya dapat tayo mga matatanda, kahit hindi mo natin kaano-ano ang isang bata, basta't nakikita mo natin mali ang ginagawa ng isang bata, punahin natin, kansinin natin. Sabihin natin, bata, mali yung ginagawa mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Kasi pag walang nagsalita sa bata na mali ang ginagawa niya, tuloy-tuloy lang mo yun. Kung walang matandang na nakikialam, tayo naman mga magulang na ang anak natin na pagsabihan ng gano'n, huwag tayo sasama ng loob. Huwag mo ikagagalit. Dahil makikinabang po doon ang iyong anak. Lalaki siya na tama. Kasi laging itinatama siya ng nakakatanda. Diba? Huwag po natin ikasasama ng loob yun sa ating kapwa o sa tao na itinutuwid, itinatama. Itutusin, ikaw ang dapat ang manguna para ang anak mo ay ituwid. Para ang anak mo ay turuan mo ng mga bagay na tama. Diba? Para kapag laki niya, yun, makakagitnan niya mo yun na laging tama ang ginagawa. So, di ba? Magre-reflect naman din sa inyo yun. Dahil sasabihin ng ibang tao na makakakita din sa bata, sasabihin niya, maganda ang pagkakalaki sa iyo ng iyong ina, ng iyong magulang. So, hindi ba? Proud sa Diyos. Diba? Dapat ang ipasalamat mo. Napansin ng ibang tao, nakita sa anak mo na tama yung ginagawa ng anak mo. So, nag-reflect din sa iyo. Hindi ba? Ikaw ngayon ang tinutuloy doon. Diba? Ganun lang po. Ganun po tayo ba? Yan, ating mga apo, ayan, si Noni, ating mga supporters ko po yung mga apo ko nga, si Danger, Guillermo. Yung iba, mag-comment po kayo. Mag-comment para mabati kayo, ha? Ayan. Alright, so, sana, inintay-intay natin ang inintay-intay natin. Siguro, tatry natin ang ibang, ang ibang lugar. Yan. Sa partiho ng Las Piñas, try natin si Jaime. Si Pupulis ng Las Piñas. Try natin at para maalaman natin ang okay? Yan, tingnan natin kung ano ginagawa ng ating kapulisan ngayon. Yung ating mga Pupulis. Although alam natin, busy sila. Yan.
tayo ay nakikibalita lang dahil ito'y mahalaga po. Huwag mo ano na yun. Number cannot be reached. Naku. Nag-dirit siya ng tipo pulis. Tipo pulis ng Bastille. Okay. Di bale, alam niyo, kasi kailangan ho natin makakuha ng update sa mga simenteryo, na sitwasyon, Kasi ho sa ganyan, sa panahon natin ito, sa mga simenteryo, hindi maaaring walang insidente na handiyaan, baka meron pa rin handiyaan ng iisnat. Yan. Oo. Meron pa rin dyan mga maliliit na gulo. Oo. Kung minsan nga ho dyan, sa parkingan, nagkakainitan. Oo. Ay kung natatandaan ho ninyo ng mga nakaraang panahon, di ba? Parkingan lang ho, nagkabarilan, patay. Kaya tayo ho ay nakikipag-ugnayan sa ating mga tipupuli, sa pinaukulan, para ho maiulat ho naman natin sa ating mga kababayan. Mabigyan sila ng babala, mabigyan sila ng kaalaman para pagpunta nila sa simenteryo. Alam na ho nila ang kanilang gagawin. Halimbawa, kung may kasakyan, ayan. So, para naman makatulong tayo sa kanila na, huwag masyado, huwag kayong mainit. Dahil nang lamang sa parkingan, mag-aaway din kayo at makiuwi sa pagpatay. Meron ho din ho dyan na nangyayari na pananaksak. Pananaksak. Dahil iba't iba ang dahilan, nagkatinginan lang, nagkaanohan lang, may kasamang babae, napituhan ang babae, nabastusan ang kasama. So, mga ganyan, may mga ganyan pa rin ho. Kung minsan din kasi, ang mga kababaihan din natin, talaga naman, diba? Pansin-pansin, ang kanilang pananamit. Natural ho, matitingnan din sila. Meron ng mga tao na ayaw matingnan ng masama. Diba? Doon na nagsisimula. Doon na nagsisimula ko yung debate. Grupo-grupo ho yan. Ako, pag nag-grupo-grupo na, ayan na. Diyan na nagsisimula ang trouble. Ang riot. Kaya yan ho, tayo ho ay nakikipag-ugnayan sa ating po mga otoridad. Hindi nga, try natin sino yung available na try natin. Tayo ho Bibig ko sa Pasay, pwede natin nagtawag mo na natin, training natin. Medyo hinaan mo nga ito masyadong malakas yan. Number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Yan. Wala. Talaga. Busy ho sila. Busy na nila. Busy sila maring. Mga mayayaman siguro ito. Kaya nag-spirit.
Hindi na ho maabot. Hindi na ho maabot ang ating po mga pulis. Isa. Ito ba yun? Number cannot be completed. Alright, talagang hindi tayo pinapalad mga kababayan. Para kausapin ang ating pong ating mga otoridad na nagbabantay po sa ating pong ministeryo ngayon. Lagi tayo nakuha ang update. Ano ho? At ganun na lang po, no? Kami po ay nagpapaalala. Yung mga gustong hindi na siguro mainit, yung mga samantalahin na po natin na tayo ay pag hindi mainit, yan, nagpungo na ho sa simenteryo. At yung mga naghahanap ng kanilang nicho ng mga kababayan natin, naghahanap ng nicho ng kanilang mahal sa buhay na namayapa. Kung hindi nyo makita ang inyong nicho, dyan po kayo magsadya sa sa office. Sa administration office ng simenteryo. Alamin po ninyo doon bakit nawala. Wala, hindi nyo makita. Pag hindi nyo nakikita, kabisado po kasi nila yan. Kung ano yung mga tawag dito. Meron po kasi mga section mo yung yung mga nicho section 1, section 2, yan, section 3 yan. Meron lot number din yan. Kaya yun, kabisado po nila yan. Doon po kayo magsadya para kayo po ay matulungan. Baka naman po kaya nawawala na, nag-overdue na ho ng 5 years ang libing ng inyong mahal sa buhay. At kapag 5 years na ho yan, ay tinatanggal na po yan. At ang gusto po ng inyong mahal sa buhay na mayapa ay nandun po sa chapel. Naka-intact po yan para ho kung nais po yung isuha yung ibili ng panibagong bibingan, yan maaari po yung magpunin gusto mo yan. Lipat, meron lamang po mga permit. Babayad lamang po kayo ng permit na yan ay dadalhin niyo o ililipat sa ibang simenteryo. Yan. Kaya nga ho, lagi rin ho natin pinapaalala. Yung iba naman ho na mayroong mga kontrata ang nicho, yan ay pinagbabayad din ho taon-taon. Taon-taon ho yan pinagbabayad. Baka hindi ho kayo nakakabayad, yan, kayo ho ay magbayad. Hoy, si pare Crispin Lambayan, ayan, good day, good AM, DTWD, mabati si pare na Crispin Lambayan ng Pangasinan. Okay, right? So, kamusta kaya ang ngayon, kamusta kaya yung mga kandidatong mga nanalo ngayong election na ito, lalo-lalo na yung mga meron na disqualification, yung mga nauglot, nanalo na pero hindi ho pinulok naman dahil may disqualification na isinanta sa kanila ng polling. And dahil nilabag ang batas sa eleksyon, yung kung halimbawa ay campaign, yung premature campaign, vote buying, ako dami. Kahapon lang ho, kahapon ho ay biro nyo, meron daw kung 46 na mga nanalo mga nanalo. Pero ho, bahagi lang po yun at 256.
na pinuspindi. Pinuspindi ang proklamasyon. Tingnan niyo po, ano? Kala ho ninyo, no? Ganun-ganun na lang tayo ngayon sa barangay at SK election, ano? Pinalalampas na lang ng COMELEC. Ngayon ho, hindi. Hindi ho palalampasin ng COMELEC at talaga ho, presidido COMELEC na ang election na ito maging magandang halimbawa sa mga darating na election. Tingnan nyo, di ba nung araw wala ho mga ganyan, hindi ho pinatampahan at hinahayaan lang ng COMELEC. Yun ang panahon na walang disqualification. Ngayon, di ba? Kaya yung mga kandidato, yan, aral ho sa inyo yan. Aral sa inyo yan. Sana sa tingin ho natin, yung mga nakasuhan na ho na ganyan. Yan ho yung mga kandidato na talaga bihasa. Sanay na, kumbaga, matatagal na ang kandidato o matatagal ng politiko. Na akala ho nila ganun-ganun na lang, ganun-ganun lang ulit, no? Kaya barangay election lang ho yan. Ngayon, wala. Diba? Nanganganib po kayo. Kahit alamang ho kayo, panalo, okay kayo, hindi naman ho kayo na kaya tayo ho ay dahil kayo ay mga public servant, pumapailalim po sa mga batas po sa ating bayan, ay nararapat lamang ho sumunod dahil kayo po ay public servant at tagapagpatupad din po kayo ng batas. Pero kung kayo ay hindi titigil sa batas, ano ba yan? Tagapagpatupad kayo pagkatapos kayo yung nakikitahan at ulit-ulit sa batas. Lalo, isa pa lamang ho, hindi ka pa nakaupo hindi ka na sumusunod sa batas, lalo na kapag ikaw nakaupo. Diba? So, babali na inyong mga batas, hindi po pwede. Hindi po pwede na ang batas ay ating sundan. Saklaw po tayo lahat yan. Wala hong maaaring makalisip sino man sa ating. Saklaw tayo lahat mula sa Pangulo hanggang sa pangkaraniwang mga. Ito, kaya sa tayo ay dapat lamang po na manatiling sumunod sa mga pagkakaibigan na yan po ang ating gabay para sa maayos na pamumuhay ating bayan. Okay. So, pare, musta ang 172? Sino mapalad sa kanila? Yun nga no? Hindi ko pa nga alam sino yung alamin natin kung sino ba nanalo dyan sa barangay 172. Ayan. Sino ba? Alamin natin sa meron tayong group chat dyan, pare. Natanong ni yata. Gawin na raw yung karsada sa Biskara, pare. Ayan, yung mga nanalo kung meron mang nakapasok na mga kagawad dyan sa Biskara Street. Ano naman ninyo? SK Kagawad, 3 ang pasok sa atin. SK Kagawad lang. Si Tipoy, anak ni Maribik. Si Buboy Bading.
pamangkin ni Neneng. O, tsaka si Joy Arsinwe, o, apo ni Aling Leti. Yun, yun yung mga nanalo. O, Dodi Dumi Kagawad, Sengkaeng. O, teka, ito. Sa barangay captain, ang nanalo doon si Dodi Domingo. Kagawad, Siyang Daen, Vicky Francisco, Nester Toralba, Noli Candido, Cynthia Ocampo, Cortez, asawa yan ni Janet. Teka, eto na, baka tumatawag na. Ayan, hello? Hello? Sino to? Sino to po ito? Sino po? Sino? Alam niya. Nadali tayo doon. Ala ko, binalikan na ho tayo ni Police Brigadier General Mark Pestes, ang OIC ng Southern Police District. Yung pala, rider ho yun. Ano tayo, na isahan tayo doon. Ayan, siya na yung binabasa ko, na wala tuloy. Paring ayan, yun daw yung mga nanalo. Wala ho sa atin. May tumandidato sa atin sa Barangay 172, si Enz De Leon, yung pamangkin ni JC. Subalit, hindi yata nanalo kasi ito, Omay Lerico, Cortez, asawa yan ni Janet Protasio. Si Janet Protasio, nako. Ayun, yung mga pangkaraniwang pa rin pangalan ng mga nanalo doon na paring Crispin Lambayan. Yan, naalala mo yan, Francisco, Toralba, Ocampo, Protasio, ayan. Lerico, yan yung mga matutunog na pangalan doon Yan, yung mga nanalo doon. Okay. Wala na naman yung representante ang Vizcara at F. Cruz. Walang representanteng Kagawad. Kasi dyan, alam niyo po, no? Ilano pa, si Ilano hindi rin nakapasok. Natin. Kasi alam nyo, parang Crispin, yan ang hirap. Dapat sa isang eskinita o sa isang street, dapat ang magkakapitbahay ay nagkakapit para meron tayong boses sa barangay. Ganyan dapat nagkakaisa or isa lang ang susuportahan o kaya naman tatlong tumatakbo sa isang eskinita o di sila lang yung tatlong suportahan para makapasok ay hindi hanggang sa ngayon, hindi pa rin tayo natututo sa politika. Kaya may kinukuha na kandidato dyan sa eskinita ninyo para masira ang boto. Kumukuha lang sila dyan. Di ba? Kumukuha ng kandidato dyan sa eskinita ninyo, pero yun ay panira. Pero kung gagamitin ng mga magkakapitbahay daan sa eskinita na yan, na isa lang o ang susuportahan lang nila ay yung mga kandidato daan sa eskinita nila, siya yun mananalo. Ay hanggang sa ngayon, ang tatagal na natin sa politika, ganun pa rin. Buwag-buwag pa rin tayo, kanya-kanya pa rin tayo Oo, kanya-kanya. Kaya kita ninyo na pag-iiwanan sa benepisyo yung eskinita. Yan ang sistema ng ating bulok na politika Na pag-iiwanan yung eskinita mo na gumanda, mapaunlad. Kaya tingnan mo eskinita mo, bako-bako pa rin ang karsada. Kahoy pa rin ang tulay. Dahil walang boses yung eskinita ninyo doon sa barangay. Ayun lang po.
Hanggang sa ngayon, tingnan nyo, ilang taon na, ilang dekada na tayo dyan. Wala. Oh. Kung isa lang ang naging ano natin dyan, kung natatandaan niyo. Iisa lang ang first time lang tayo nakakuha ng first time lang tayo na nagkaroon ng boses nung panahon pa ni paring Arsenio. So, ngayon, isa na siyang hindi tayo nagkakamali, isa na official ng POC. Tiniente na. Naku, talaga, dapat dyan. Ganun lang dapat. Suportahan natin. Kung sino yung tatakbo sa ating iskinita, yun lang ang ating suportahan. Huwag mo nang ibigay yung boto mo, bibigyan mo ng boto yung hindi taga doon sa iskinita mo. Hindi mo naman siya kilala. Diba? At hindi mo yan kilala, hindi mo alam ang bahay. O paano mo ngayon mahihingi ng tulong yan? Paano mo masasabi? Hindi katulad, kapitbahay mo, ayan lang. Kung manalo yan, ayan lang, maanuhan mo. Masasabihan mo, maipararating mo kung ano yung gusto mo. Maipararating mo kung ikaw ay humingi ng tulong. Kakatukoy mo lang ang kabilang pintuan ng bahay niya. Diba? Tayo ang bahay natin dyan, magkakadikit. Ang dali-dali. Are! Kagawad! Kagawad! Agad yan, nabubugsan ka. Kahit dyan sa kwarto mo, tatukin mo lang yung dingding mo maririnig ka ng kagawad mo Yung sinuportahan mo, wala Hindi ko sinuportahan yung kapitbahay mo Yan ang hirap. Yan talaga ang dapat na baguhin sa atin. Pantayo, may kakandidato na kapitbahay natin. Yung kapitbahay natin ang ating suportahan. Siya lang. Para makalusot. Makapasok. Diri mo, 7 yan. Kung bibigay mo lang isang boto lang para doon sa ano mo, di nakakalamang na agad siya sa 6. Meron siya isang boto na hindi natapatan ng 6 na kandidato. Naku. Alright. So, wala na po tayong oras. Yan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ngayong araw po na ito at nakasama ko sa loob ng isang oras ng ating programa. So, tayo po ay mag-unat-unat na at mag-alay na tayo ng bulaklak. Tungo na tayo sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Huwag na magsama ng bata para magaang ang pagpasok sa simentero dahil yung gate ikikan po dyan. At siguro makinis po ang panahon niya dito ho nakikita, dito lang yung sa ating screen ho magandang panahon. Ayan, pero mainit dahil tingnan nyo yung stage merong yung ano ho merong tawag dito shadow. Merong shadow. Ibig sabihin yan, tirik po ang Philippines. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo pong pagsama sa akin. At mamaya po, magkita-kita po tayo sa ating programang Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 6. Yan, magkapano oras pa rin po tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay nag-iiwan po ng kataga sa ating lahat. Nawa, tayo po ay patuloy na ingatan, samahan, protektahan, at pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Bye! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, tayo ang dito.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.